Mapagpalang araw po sa inyong lahat at ito po ang aking project ngayong araw ay 3/4 na half sleeve ang gagawin ko. So, nag-usap na po kami ni client na gusto niyang ipa-sleeve ang kanyang braso pero 3/4 lang siya. Na bago yung schedule namin ay pumunta na siya dito sa shop at ikinuwento nga niya sa akin yung mga gusto niyang ipalagay sa kanyang braso. Bale nga pala si kuya ay galing po ng Canada. Bale ang gusto niyang ipatato ay, angel, tapos dragon at gusto din niya ng orasan na may gear. Bale yun nga at nag-edit na ako ng design. Yung orasan sa baba, naghanap ako ng design tapos nilagyan ko na lang siya ng gear sa gilid. Tapos yun, pinakita ko naman kay client yung ginawa kong design. At sobrang nagustuhan naman niya yung ginawa ko. Sabi niya, "Sige, tara banatan na. Baka banatan pa ng iba," sabi. Tapos yun, nung nagsimula na kami, sinabi ko rin sa kanya yung mga gusto ko rin na idagdag sa tattoo ni client. Sabi niya, "Ikaw na lang bahala basta maganda yung kakalabasan ng design na gagawin natin." At grabe, napakatibay talaga ni sir dahil ito nga yung first time niya na nagpa-tattoo tapos 3 araw pa na sunod-sunod yung ginawa namin sa tattoo niya. Naku, talagang napakatibay ni sir. Kung yung mga iba lang ito siguro di na nila kakayanin. Pero nasa pain tolerance din yan ng client kasi halos lahat din naman karamihan ng mga tinatatuan ko ay talagang napakatibay nila. Dahil meron pa nga yung full sleeve na Polynesian, 4 days. Tinapos namin ng 4 days yung tattoo nila, kinaya naman. So, balik tayo dito kay sir. Bale dito ay hindi sana namin ilalagay yung tao dun sa baba. Tatanggalin sana namin at yung dragon at yung angel lang yung gusto niyang ipalagay. Sabi naman niya sa akin kung babagay daw ba. Sabi ko naman, "Sir, mas maganda kung mayroon na yung tao niya sa baba dahil yun yung nagpapaganda nung design." So, bale dito po ay natapos ko na yung dragon at yung tao at andito na po ako sa may angel. Bale ang ginamit ko nga po pala ditong, wash ay 139. Tapos gumamit din ako ng, puti, hinaluan ko na lang siya ng itim ta's nilagyan ko ng konting tubig para hindi siya masyadong malapot. Tapos ang ginamit ko naman palang needle dito ay 23 round magnum, 15 round magnum at 7 RL. Bale dito po ay tapos na po kami sa first session at babalik si sir kinabukasan. Bale ito na po pala yung first session namin. Ito na po yung kinalabasan ng design ni sir. Bale hindi ko pa po nilagyan yung mga ibang shadow niya dahil sabi niya mayroon pa daw siyang gustong ipadagdag sa gilid na naiisip niya. Bale dito sa mga susunod na session namin ay mag-iisip pa kami ng design na ilalagay sa braso niya dahil hindi pa siya nakapag-isip kung ano yung mga ilalagay sa gilid dahil meron din siyang mga iniisip na gustong na ilagay na kung babagay. Bale ang naisip ni sir na design ay music at compass. Bale dito po ay second day na po kami at bumalik po siya kinabukasan umaga po. At ito po yung design na napili niya na pinasa niya sa akin kinagabihan at inedit ko na agad. Para kinabukasan ay ilalagay na lang namin. Bale dito ay nasasaktan na si sir dahil dito sa part na to ay napakasakit kaya naglagay po kami ng anesthesia. Kung makikita niyo po yan, napaka-solid po yung pagkakagawa ko sa tattoo niya. So yan, kung makikita niyo po at pinutihan na po ni Inzan yan. Yan, kung makikita niyo dyan, oh. Bali 3 hours po namin ginawa yung design na yan. Kasi yung oras ni sir ay may mga bisita pa po siya kaya minekos-mekos ko na muna yan sa banda diyan. So yan, sa puti na yan, yan po siya sobrang nasaktan dahil napakasakit po talaga yung puti. At ito na po pala yung finished product ng second session namin. 3 hours lang po inabot namin sa session namin. So ayan po yun. Ito na po yung finished product. Bali yan na po yung kinalabasan ng second session namin. Bali ito na po yung kinalabasan ng first and session namin ni sir. Bali dito ay sa last session namin ay nag-iisip pa po kami ng ilalagay dahil may mga gusto pa siyang ipalagay na design kung aabot pa sa kanyang oras dahil limited lang ang oras ni sir dito sa Pilipinas. Kaya nagtatansya lang kami ng oras kung kaya ba.
Bale dito po ay magse-set up na po ako ng mga gamit. Lagay ko na yung mga ink cap kasi ito na yung final na session namin ni Sir. So ayan na si Sir, nandyan na. Bali ang napili nga palang design ni Sir na ilalagay sa kanyang braso ay para siyang Polynesian na paikot eh. Yun yung na gusto niyang last na ipalagay, tapos sa baba ay gusto niya rin ng compass. Bali dito ay idinikit ko na po yung stencil sa kanyang braso. Bali ito po yung design na gusto niya pang ipalagay sa braso niya. Bali dito ay dinahan-dahan ko na po yung pag-shade at paglalining dahil 3 days na nga kaming nagsisession. Bali yung mga nauna niyang tato ay tuyo na. Ibig ko sabihin dahil kapag ito ay natamaan mo pa, maaring masugat na to dahil nag-heal na siya eh. Kasi 3 days na yung nakalipas, yung unang session namin dyan sa harap, tapos yung sa bandang upper arm niya ay kahapon lang. Kaya hindi ko siya pwedeng bilisan o biglain na i-shade. Baka kasi tamaan at magsugat pa. Ma-irritate pa yung tattoo, masira. Bali, inabot din kami dito ng mga siguro 4 hours siguro. Bali dito ay patapos na ako sa harap at pupunta na ako sa likod. Bali dito, ang ginamit kong pang shade sa Polynesian na paikot niya ay 9 round magnum. Sa part naman na ito, ang ginamit kong pinang shade ay 15 round magnum. Dahan-dahan nga lang pala ang ginawa ko sa pag-shade. Bali nag-light to dark shade ako dito para makuha ko yung tamang timpla ng shadow na gusto kong mangyari. Bali dito ay nasa pinakababang part na po ako ng ginagawa naming project ni Sir. Bali nilagay ko muna po itong compass na design niya dahil nagsuggest siya kung ano yung magandang ilagay dyan sa part na yan. Total gusto rin niya ng compass. Bali naghanap ako ng 3D na compass na medyo realistic siyang tignan, tapos yun nilagyan ko muna ng bloodline kasi medyo nabuburhan ako ng stencil dahil Epson M1120 ay medyo mahirap siyang timplahin. O ang ibig ko sabihin ay mabilis siyang mabura, lalo't nagpapawis na yung balat ni Sir at mahirap kumapit yung stencil sa balat niya. Bali dito sa may part na baba naman ay yung request ni Kuya na pangalan ng kanyang anak na nakasulat sa Arabic. Bali dito sa part na to ay medyo nahirapan ako dahil sobrang liit yung mga details ng pangalan ng kanyang anak, lalo na't nakasulat ito sa Arabic. Bali, ito na yung pinaka huling gusto niyang ipalagay ni Kuya. Bali, nag-usap kami kung kaya pa niya para lagyan namin yung mga bakanting space sa taas. Sabi naman niya kasi masakit na eh. Akalain mo ba naman yung 3 araw na diretso na ipapalagay mo yung tattoo mo. Tsaka syempre, paputol-putol din sa oras kaya nagtuyo na yung mga dati niyang, mga nauna niyang tattoo mga nakaraang araw. Kaya sabi niya kung may time pa siya sa itong mga susunod na mga weeks, kung may oras pa siya babalik ako at itutuloy namin yung mga space na hindi natapos. Bali dito po ay natapos na po kami sa third and last session namin. So ayan po, ito na po yung kinalabasan ng aming final session. Yan. Bali sa mga gusto nga palang magpatato ay i-message nyo lamang po ako sa aking Facebook page na Raymar Manuel Esteban para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Para sa mga gusto pong magpa-book, chat nyo lang po ako dahil marami po akong schedule. Yung mga hindi ko po masasagot ang mga chat ay maghintay na lang po kayo. Salamat.